Alright mga tol, so dito tayo ulit sa MC Garage. So nagpa-violet tayo dito ng ating Click 160. So pakita ko sa inyo mga tol. Tara, pasok tayo. Alright guys, so ito yung ating Click 160 natin. So ayan, alas na yung mukha niya. So bali, ito yung tsura ng ating Click 160. So napakadumi, pagpasensyahan niya na. So una nating ginawa dito guys is kinalas. So makikita nyo naman dyan, ipa-flash sa video. Yan, so yan yung una nating naging itsura ng Click. So meron tayo X-ring nakalagay dito. Ngayon mangyayari, magpa-violet tayo. So kinalas tong harap. The same time, nagkaroon tayo ng retrofitting dito sa kanyang kaha nung ilaw. Ayan. So ganyan yung nangyari mga tol. At kung mapapansin nyo, hindi siya pantay mga tol. Ayan. Kasi hindi rin pantay dito. So yun yung retrofitting na tinatawag mga tol. Ito yung ko mga tol, yung kilay. Kalas na rin siya. Tapos sundin yung kaha ng harap. Yun. Ganito yung gagawin natin mga tol. Ito pang click, dalawang pang click. Ito naman pang Aerox. Yan, pang Aerox B1, Click B2. So pakita ko sa inyo yung pyesa na ikakabit para dyan sa Click 160 natin. So ito yun mga tol. Ito yung mga pyesa na meron tayo dito. So ito, sariling gawa na to ha mga tol. So, Idol Ems, pwede mo ba explain sa amin kung ano yung mga piyesa na meron ka dito sa MCP Garage? So yun guys, bale ito yung mga ginagamit natin para mag-build ng BioLED projector, no? Simulan natin dito sa box na to. Bale laman ito siya. Laman yan, yung crystal shroud, tsaka yung eyeline, plus yung module. Bale itong crystal shroud, ito yung nasa paligid ng BioLED projector natin. Ayan siya. Plus ito namang kilay, itong puti na to, kung nakikita nyo, dito siya nilalagay. Ito dito, part na to kung makikita nyo. Bali dito siya naglalaro sa part na yan, no? Siguro estimated ko dito mga 50 cm ito ang haba nito. So yun, punta naman tayo sa BioLED projector. So bali ang gamit natin na BioLED projector, AES din, no? Bali tricolor itong ikakabit natin. So yan, bali blue lens na to mga boss, no? Solid dyan. Ay hindi, white lens pa pala ito. Pero tricolor siya, bali meron siyang mode ng white, yellow, plus yung combo, yung white and yellow. Bali ito yan. Bali dito naman tayo sa switch na gagamitin natin, no? Bali left switch. Ito kasi madalas kong ginagamit kasi trusted ko na to. Matibay siya sa ulan. So explain ko yung function niya, no? Sa switch kung makikita nyo, yung unang galaw niya, bali yan yung park light. Yung pinaka-running light natin, magbubukas na yun. Mag-activate yung low beam nung BioLED projector. Tapos to kung makikita nyo yung pulang button na yan, ito yung high and low naman. Tapos yung horn, signal light. Then meron tayong passing switch na tinatawag, no? Passing. Plus halo switch, ito yung gagamitin natin pang back to stock. Abangan nyo, meron din akong gagamitin na pang back to stock. Yung switchless naman siya, sensor type. Okay guys, bali yan. Nakita naman tayo sa retrofitting ng back housing ng headlight, no? So yan, bali yan. Nagkaroon tayo ng konting modification dito kasi once na nilagay natin yung BioLED projector, tumatama sa ganito, no? So yan ang tinatawag na retrofitting. Bali hindi pa tapos yan guys, no? I-finish pa namin yan. Okay guys, bali ito na yung dinemo natin kanina, no? Ito yung itsura niya pag nabuo. Bali may hindi ako nasama kanina yung pinaka BioLED bracket natin, no? So meron tayong mga specific bracket every unit katulad nito pang Click 160. Yun, sabay kung pang Click 125 para sa pang Click 125 lang yun. Plus siyempre may butas yan. Itong butas na yan para sa MDL yan, no? So optional kung gusto nyo lagyan or hindi. So ito, kung gusto ni tropa, takpan to para walang butas na ikita, no? Bali ginagawa ko ngayon dito, inaayos ko na yung wiring niya para pagka tapos salpak na lang tayo dun sa back housing.
Alright mga tol, so ayan, testingan na. Nakikabit na natin yung ilaw. So, pinapagana pa lang natin yan gamit yung battery. Masira kasi ito, nabasa ng ulan. Ayan, pag-testing talaga mga tol. So, ayan, sa settings ng phone. Ayan, through application ng phone. Yung tinetestingan namin. Alright guys, so this is our day 2 dito sa shop MCP Garage. So ginagawa pa rin yung ating Click 160. Ayan, ginagawa pa rin yung Algo Ends. As of now, ayan, nakapag-wiring na tayo dito sa motor. Hindi ko na nakuha na ginawa niya to. Actually guys, pagka natapos na yung headlight, magwa-wiring pa dito sa mismong motor. So hindi siya plug and play, kakailanganin pa rin magkaroon ng wiring para dun sa biled. So silipin natin yung biled natin mga tol. So almost done na to. Boss, ilang percent na yan boss? 99. 99. So yung itsura ng ating headlight. So ayan guys, testing na. Gamit na natin. At ating subukan kung gumagana ang gawa. Kaya open mo idol. Yun no, kita nyo yan, may signal light ang saglit. Tapos ayan. Yun no. Ganda naman boy. Alright mga idol, so ang mangyayari ngayon, yung violet, iyan na natin, susukat natin. Sukatin para pantay. So ayan guys, yung buga ng ilaw. So low pa lang yan pre. Hello, medyo mataas po. Pero pag may pantay mo maganda. Oh, pero hindi na katulad kanina na talaga X. Sa liwa. Kasi kanina guys, sa liwa pa eh. So sa low na yan, mas silaw sila. Oo silaw yan. High na yan. Papakita natin yung yung all weather. So white. Yung all-weather yan. Pag in-off mo, sabihin mo ulit. Combo na yan. Combo. Okay. Yellow. Start attempt. Pakita natin yung ilaw. Yung buga. Sakay mo pre. Pantay. Siyempre tinan mo. Eh anong gusto mo? Diba? Oh. Ngayon, yung pinapaliwanag ko yung kanina, pa nag-yellow ka. Tinan mo. Ayan, pa nag-high beam. Bagay, pang ano mo lang naman eh. Pero sakto pa rin, di ba? Oh. No? All white. Stock mga all white pre. Para All white nito? Para di mag-RGB lang. Yan, all white. Yung high beam mga pre. High beam lang. Pag naka-low pre, pwede mo rin bago-baguhin yung high beam. Ayan, combo yan. Combo. White. Ayan. White, yellow. Ayan, yellow. White lang. Sakto lang, no? Kasi bira ka lang naman di mag-high eh. Importante yung low. White. Tingnan ko na lang yung kanina, ha? Tapos pre, ginawa ko dito sa yellow switch mo, Likat. Lagi lang nakabukas yung ilaw para makita mo dito mo. Ayun. Kulay pula. Oo, para may ilaw lang. Pakita natin yung voltahe, pre. Pakita natin yung voltahe. Kita ba yung voltahe? Pakita mo na. Bombay mo. Ayan, 40.3. Stable. So, nakabukas lang yung park light natin, guys. Bukas yung park light natin. Ayan, all white. So, ayan yung welcome lights niya, mga tol. Ayan, so all white na siya. Yan yung mode na nilagay mo, di ba? Oh, ayan. Pakita natin yung voltahe. Na-stock kasi itong motor ko, guys. So, low beam, pre. Nakita nyo, bumababa. So, kailangan pag nag-violet din kayo guys is bago yung battery nyo. Okay pa yung battery nyo. So, sa case na ito ng motor, 1 year na yung battery na ito kasi mag-1 year pa lang itong motor, 2024. Pero pag binamba pre, sige bamba mo nga. Pero pag running yan, tumataas yung voltahe nyo guys. Ayan, 14.1. Siyempre pag gagamitin nyo yung violet, siyempre dapat running kayo guys. All goods. So, yung wiring natin, ano masabi mo pre? Oh?
Ako nag-wiring nito. Ay, kapag so, yung meron tayo dito, pakita ko lang. Ito yung all stock white natin. So, pakita ko lang guys, yung mga relay natin. Tapos nagagdag na ng relay dito. Relay ba to pre? Orange? Flashy relay. So, ayan. Ito yung all stock white. Pag pinindot mo, pag naka-RGB ka, tapos mag all stock white ka, so ito, pwede mo pindutin dito bukod sa application. Tapos ito yung para sa busina natin, saka sa hazard. Halo switch lang ang bawat mga tol. Marami lang ating motor. So, goods naman. So, ito guys yung ating setup. Ito yung nangyari dyan guys, no? Pa-explain ko lang ng konti. So, ito kasing bracket ng Click 160, just itong bracket na to. Dahil dito MDL na yun. So, kami ginawa namin yan, tinakpan namin yan. Kasi mag-X6 ako guys soon. Yung wiring guys, ayan, maayos naman yan, okay yan, malinis. So, ayan, yung retrofitting natin, okay naman na. Kaya nga naka-install na yan. Matapos ng buuin tong ating Click 160, so pakita ko lang yung function niya mga tol. At nga pala mga tol, nagkabit din tayo na X6. Ayan. With RM bracket mga tol. Then start natin. Ito yung kanyang welcome lights mga tol. Ayan. Pwede baguhin yung welcome lights niya mga tol via Bluetooth ng ating application, no? So ito yung ating modes na meron tayo. So pwede natin baguhin yan. Bali mag-download na kayo ng application, LED lamp. Yan, lagay ko lang sa screen. Via Bluetooth, makakonect mo siya doon sa mismong module na nasa loob. So ayan, nakakonect na siya. Dito natin yung red. Ayan, may red, may green, may blue, may white, may yellow, pink, violet. So marami naman to mga tol, pili na lang kayo. At ito yung modes na napili natin. Ayan, yung modes natin. Ayan mga tol. Meron dito 1 to 210 modes. Pwede nyo pagpilian. Sobrang dami niyan mga tol. Pili tayo ng iba. Ayan. Nababago siya. Forward gleaming. Ayan. Napakarami niyan mga tol. Punta naman tayo sa violet projector natin mga tol. So, bago ang lahat, all stock white muna natin para ma-appreciate nyo yung ating RGB. At the same time, pwede yan talagang i-all stock white. So, ayan. So, low natin, white. Yan. So nga pala mga naitu, yung violet projector natin is all weather. So mayroon tayong white, pag pinatay mo yan, magiging dilaw. Ayan. Tapos kapag pinatay mo ulit, magkakaroon siya ng combo. Na parang same lang din sa mga MDL na ginagamit natin. Yung low niya, white, tapos yung high, dilaw. Pero pwede rin na yung white, naka-low siya, pwede mo rin siyang gawing low. Yun ang kagandahan. Kasi sa loob ng violet projector, meron lang siyang parang pangharang lang ba? Pero kasi hindi na nababago yun. Once na umilaw ang violet projector mga tol, meron lang parang naghaharang na ganon. Once na hinay siya, ayan, may gumaganon lang dun sa loob. So hindi na natin maipakita yun, ina-explain ko lang. So ayan mga tol, nakapatay yung ating violet. Ito yung violet natin, ayan. Ito yung Zenlo natin. Okay? So kung mag-high naman tayo, ito yung ating high ng yellow, ito yung high ng MDL na Zenlo X6. 220 watts ang total yan guys. Ganyan siya kalakas. Ito yung tricolor, ito yung white, ito yung yellow. So ayan, ganyan siya kalakas mga tol. Ito naman yung white, ito yung white ng ating Zenlo X6. So kapag nakapatay yung MDL natin, ito naman yung passing natin. Ayan. Ayan o, iba-iba yung kulay nung MDL, nung ating violet. Ayan. So ito yung violet, passing. Naka-high beam tayo sa MDL, makakapag-passing pa rin tayo dyan nung ating violet, pero mahina lang. Ayan o, dilaw. Tricolor. Ayan. Ito yung white. White, yellow, tricolor. Ayan, ganyan siya ka-solid mga tol. So ayun mga tol, so available to muli dito sa MC Garage. Bisita lang kayo sa number 19 Johnson Street, East Bagbag, Olongapo City. Kontakin nyo lang tong page na to. At the same time, itong account na to, ayan mga tol. So pili lang kayo sa nyo gusto mag-PM. Makapag-reply naman yan sa tropa natin. So kita-kits mga kanay ito dito sa garahe ni MCP. At papakita ko sa inyo ang napakalupit na montage. Pasok!